Eto na, partner. Palitan Salangan mo na kasi sabi niya may mga may mga makapanindig balahibong karanasan habang lumalaki sa ancestral house. Alam mo naman kapag ka-ancestral home, ang daming ancestors na nakadikit dun sa grandfather clock. Di ba, partner? Yung mga ganon. Diba? Pagala-galang spirito, akit baba ng hagdan. Yung hagdan talaga nakakatakot yung hagdan nila, no? Iba yung hagdan. Parang may mga nakatayo lagi. Para lagi may mga nakatayo na kamaset. Parang ganon. Anyways, okay. I grew up sa Nueva Ecija. Lumaki kami sa bahay ng lolo at lola. Yung bahay namin, pinatayo ng grandparents namin. Bagong kasal pa lang sila. Isa yon sa mga pinakalumang bahay sa bayan. Kitang-kita naman. Makaluma ang bintana. May malawak na balkonahe sa taas. Makakapal na slabs ng nara ang sahig at mga poste. Kapag tiningnan mo ang nalaglag yung susi. Baliw. Nagulat mag-isa, wala naman nangyari. Wala naman. Nalaglag lang yung susi. Kukunin lang ako dun sa yung kulang na lang talaga lumabas ka ng booth. Wala namang nangyayari pa. Si Chuper biglang parang ang gulat ka. Bigla ka kasi. Kukunin lang ako sa floor. Yung gulat na gulat ka. Bigla ka kasing gumalaw. Naglagan. Bigla ka kasing gumalaw na parang pagulat. Nasa zone na ako, partner, na ini-imagine ko yung bahay. Nandun ako, partner eh. Wala na nga ako dito eh. Katakot, nandun ako na-imagine ko na. Nag-astral projection na pala. Nandun na ako sa kabilang bahay. Di ba, isipin ko hanggang kailan ko gagawin to. Siguro pag mga 50 years old ka, natitigilan ko na to kasi baka malapit-lapit na eh. Buti na lang talaga, Nakatulog ako ng medyo mahaba, 7 hours kagabi. So medyo may lakas ako. Feeling ko nga ako hindi nakakabit sa tenga mo yung headset o yung earpiece mo. Tumakbo ka na sa labas. May kinuha lang naman ako sa sahig. Sakit ng kalooban ko. Okay. Anyways, tinan mo, wala pa sa kalahati, mataubos na yung oras natin. Kaya oras, mahaba pa naman yung kwento. Wait lang. Kasi naman yung background music natin parang bumubulong talaga sa tenga ko eh. Anyways. Okay. I grew up sa Nueva Ecija. Yun na nga, partner. Natatakot ako sa background music eh. Anyways, kapag tiningnan mo ang bahay sa labas, at lalo na kapag pumasok ka sa loob, para kang nagta-time travel. Ayun. Looking back, napakarami kong kababalaghang naranasan sa bahay namin. May isang gabi, kinakabahan ako sa'yo. Wala, chill nga lang ako. Wala naman akong ginagawa, May isang gabi, kailangan nakatingin ako sa'yo. Paraling na. Kailangan nakatingin ako sa'yo. Kasi, wala na akong gagawin. Ano ka ba? Duda ka ba? Oo. Totoo, duda ako. Bakit? Yun. Okay. Teka lang, di matatapos eh. Looking back, napakarami kong kababalaghang naranasan sa bahay namin. May isang gabi, nasa bakuran kami ng mami. Naging comedy tuloy. Nakakatawa niya, nasa likod mo, may kamay. May kamay sa likod mo, may kamay. Nakakaloka yung kamay. Yan, nakikiisa si Kuya Boy ito. Ay, nako. Anyways. Ayan. Merong isang row na mga rosas doon. Napansin ko may isang bulaklak na sadyang nakaangat sa iba kaya nakatuwaan kong pitasin. Nilapitan ko pero nang hawakan ko ang stem, may nakahawak na dito.
Tuloy mo, luminsad lang yung kamay ko sa upuan. Tapusin ko, bibilisan ko talaga. Ramdam ko ang lamig na mga daliring nakahawak sa tangkay ng rosas. Dali-dali akong tumakbo at yumakap sa mami ko. Parang yung kamay sa likod mo, partner. Ako, lalabas talaga yan sa TV, mama. Yeah. Minsan naman, nagsusuyod ako ng buhok. Kutuhin kasi ko. Kaya lumaki ko sa suyod. Habang nagsusuyod na nakayuko, may nakita ko parang nagmamarcha. Inangat ko ng bahagya ang ulo ko at may nakita kong isang pares ng boots na papalapit sa akin. Kumaripas ako ng takbo. Hindi ko rin makalimutan yung isang gabing sorry po, RIP eardrums. Sorry po sa mga nakikinig sa atin ngayon na puro sigaw yung nadidinig nyo. Kasi naman yung background music mo, ano tawag dyan sa background music mo? Hindi ko rin alam kung kanino to. Nakigamit lang ako. Grabe issues. Anyways, hindi ko rin makalimutan yung isang gabing nagpakain ako ng galang pusa sa plato. Nagalit ang lolo ko na makitang ginagamit ko ang plato namin kaya binugaw ang pusa. Hinabol ko tuloy yung pusa sa bakuran. Tumakbo malapit sa puno ng talisay at biglang nawala. Pagtingala ko sa puno, may nakita akong babae. Nakadamit ng puti at nakaluta. Dali-dali akong pumasok ng bahay. Maraming kwarto ang lumang bahay. Ayoko ng kwarto. Background music. Madalas, nasa kanya-kanyang kwarto kaming magkakapatid at sa sala lang nagkikita-kita. Isang gabi may narinig akong ungol. Yung ungol na parang hirap na hirap. Parang may sakit. Parang naiiyak. I have a sister who is fond of making all sorts of sounds when doing something. So naisip ko, like this? Wala pa na. Hindi ko kaya. Like this pala, wala naman. Yung wala naman talaga. Yung umaatras talaga sa pwesto niya. Gago. Hindi tayo matatapos, Martin, 9:35 na. Yung ungol, I have a sister kasi who is fond of making all sorts of sounds when doing something. Ganito. So inisip ko, baka siya lang. Pero hindi tumigil ang ungol. At tumatayo na ang mga balahibo sa braso ko kaya lumabas ako ng kwarto. Inabutan ko silang lahat sa sala. Wala sa sino man sa amin ang umuungol. Sino? Uy! Katakot. Mahiwaga din ang balkonahin namin. One night, pagdungaw ng ate ko, nakita niya daw, ang mami ko, na naglalakad sa rin. Ay, mami niya pala yan. Natakot sa mami. Tinawag niya ng malakas, "Mami, gabi na, nung ginagawa mo dyan, pasok ka na." Sumagot ang mami ko na nasa hallway lang, malapit sa balkonahe. Huh? Nandito ako sa loob. Kanina pa. Madalas din na sinasabi ng mga kapitbahay na kapag gabi, may nakikita silang mga babaeng sumasayaw sa balkonahe. May pasumba sa... Oo, may pasumba. Baka zumba lang naman. Nakasaya. So makalumang panahon. Napagod na kami ng kapapaliwanag na kahit 5 kaming magkakapatid na babae, hindi kami sumasayaw sa balkonahe ng 10 oras ng gabi. Wala din naman kaming saya. Ito marahil ang dahilan kung bakit yung mga kamag-anak namin bihirang dumalaw. May isang summer kasi na nagbakasyon sa amin yung isang pinsan ko. Pag uwi niya, unti-unti siyang nakalbo. Yung ulo niya nauubusan ng buhok. Nagpa-doktor pero walang diagnosis. Out of desperation, pumunta sila sa albularyo. Sabi ng albularyo, may natapakan daw siyang duwende sa isang garden. Wala naman siyang ibang garden na pinuntahan, kundi yung sa bahay namin.
Bumalik sila sa amin at nag-alay sa duwending natapakan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting tumubo ang buhok niya hanggang lumago ulit. May pagkapilyo din ang mga nilalang sa lumang bahay. Malamig ang hangin sa probinsya kaya nakakumot madalas sa pagtulog. Kaso pagdating ng umaga, nagigising talaga yung bisita na walang saplot sa katawan. Hindi din maipaliwanag kung bakit. Kahit madami akong kakaibang karanasan sa lumang bahay namin, namimiss ko pa din. Nung umuwi ako ng probinsya isang beses, nadaanan ko pa. Wala na ang bahay. Napalitan na ng talyer. Maingay na yung dati naming tahimik na tahanan. Minsan gusto kong tanungin yung bagong may-ari kung wala ba silang kakaibang nararamdaman. Hanggang dito na lang Nicole and Chris, ang inyong tambalanista, Myra. Alam mo yung nagpatakot talaga ng bonggang-bongga yung background. Tatanggalin ko talaga yung earphones ko. Para hindi magulat. Para hindi ako magulat. I rebuke in the name of Jesus kung ano man yung mga pinagsasabi niyang background music na yan. Oo, dinadasilan ka pala ng Oo nga, diba? Siyempre, yun yung dapat nating laging gawin. Actually, isa siya sa mga nag-audition nun sa Resorts World. Talaga? Oo. Nakapasa malamang siya yan eh. Kaya pala parang familiar. Resorts World, Manila. Kaya pala familiar na familiar. May babae yun, ito lalaki. Ay, lalaki. Sabi ba nila, yan? hindi namin kailangan ng... Magaling kang umarte, Oo, bumulong. Ganun. Kaya lang doon ka sa tambalan, huwag ka sa Resorts World, sabi. But anyways, as we end, may mga talagang bagay na hindi natin na mapaliwanag. Oo At kung naman. may mga bagay na ikinatatakot natin ng husto, what do? We take authority and sasabihin natin, I rebuke you in the name of Jesus. Correct ka. Huwag natin kakalimutan po yan. Prayer para lagi. umalis. Because prayer is our best armor. Always our best armor. Against all evil. Correct, 'di ba? So yun lagi ang gagawin po natin, lalong-lalo na dun sa mga panahon at lalo na sa panahon ngayon na uso ang katatakutan. Ayan. Sa mga kabisya, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!